Okay. Magandang gabi, mga kapatid, kaibigan. Amen. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, nating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos, na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa gabing ito. Narito po kami, Ama, para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ng aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid kaibigan, sa Apokalipsis Kapitulo 22, versikulo 7 hanggang 12. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 7. Ako'y malapit nang dumating. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng propesya ng aklat na ito. Ito ang sinasabi ng ating Panginoon. Malapit na siyang dumating. Mapalad ang tumutupad sa mga propesya na ito. Yan ang sinasabi ng Diyos. Malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Mapalad ang tumutupad sa mga propesya na ito. Yan ang sabi ng Diyos. 8. Ito ang sinasabi dito sa 8. Akong si Juan ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito, at nang aking marinig at makita, nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. Nagpakita ni Juan ang anghel. Ang sinasabi dito, nagpatira pa si Juan para sumamba sa anghel. Yan ang sinasabi rito. Sambahin sana niya yung anghel. Nagpatira pa si Juan. Pero 9, ito ang sinasabi dito sa 9. Ngunit sinabi niya sa akin, huwag mong gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo. Yan ang sabi ng anghel. Hindi nagpasamba ang anghel. Ang sabi ng anghel, ang Diyos ang sambahin. Ayan. Yan ang sinasabi ng anghel. Ang Diyos lamang ang sambahin. Huwag siya. Dahil kapwa sila nga alipin. Mga lingkod ng Diyos. Mga alipin sila. Tulugoon ng Diyos. Mga utosan ng Diyos. Kaya hindi siya nagpasamba. Ang sabi ng anghel, ang Diyos ang sambahin mo. Yan. Yan ang sinasabi dito sa 9. This, ito ang sinasabi dito sa versikulo 10. At sinabi niya sa akin, huwag mong tatakan ang mga salita ng propesya ng aklat na ito, sapagkat malapit na ang panahon. Sabi niya, huwag patatakan ang propesya dahil malapit na ang panahon. Sabi ng salita na dito nakasulat, huwag tatakan ang mga salita sa aklat na ito dahil malapit na ang panahon. Malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon.
ihanda ang ating sarili dahil malapit na ang pagbalik ng ating Panginoon. Mga kapatid, kaibigan, ang salita ng Diyos ay buhay at ito ay katotohanan. Malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Ihanda ang ating sarili. Baka biglang dumating ang ating Panginoon, hindi tayo handa. Kailangan ngayon pa lang ihanda na ang ating sarili. Tanggapin ang Panginoon bilang tagapagligtas. Manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Para pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Iyan ang paghanda, mga kapatid kaibigan. Ngayon pa lang, ihanda na ang ating sarili. Baka biglang dumating ang ating Panginoon, hindi tayo handa. Delikado, mga kapatid kaibigan. Dahil kung hindi tayo handa, ang ating hihintayin ay hatol na lang ng Diyos. Wala nang pag-asa. Kaya ngayon pa lang, ihanda na natin ang ating sarili. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan mga kapatid kaibigan, ang paghanda na pagbabalik ng Panginoon. 11, ito ang sinasabi dito sa versikulo 11. Ang masama ay hayaang magkakasama pa at ang marumi ay hayaang magpakarumi pa at ang matuwid ay hayaang maging matuwid pa at ang banal ay hayaang magpakabanal pa. Ayan. Sabi rito, ang masama hayaang magpakasama, ang mga matuwid hayaang magpakatuwid, ang mga banal ay hayaang magpakabanal. Yan ang sinasabi dito. Huwag tayo magpakasama dahil ang Diyos ay hindi nalulugod sa mga masasama. Magpakatuwid tayo tulad ng Diyos. Gumawa tayo ng mabuti. Huwag tayo gumawa ng masama. Kaya galit ang Diyos sa mga tao nga gumagawa ng masama. Gumawa tayo ng mabuti. Magpakabanal tayo. Dahil ang Diyos ay banal. Ayan ang gusto ng Diyos, mga kapatid kaibigan. Pag masama, ang sabi ng Diyos, hayaan mo na magpatuloy sa pagpakasama. Pag matuwid, hayaan mo magpakatuwid. Pag banal, hayaan mo magpakabanal. Ayan ang sinabi ng Diyos dito sa versikulo 11. Last verse 12. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 12. Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Malapit na ang Diyos dumating. Dala ang gantimpala. Ano man ang ginagawa mo, mabuti ang ginagawa mo, may gantimpala ka. Yan ang ibig sabihin nito. Dala ng ating Panginoon ang gantimpala. Gumawa tayo ng mabuti para matanggap natin ang gantimpala ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, dala niya ang gantimpala. Ibibigay sa bawat gumawa ng mabuti. Ayan ang gusto ng Diyos, na tayo ay magiging mabuti, magiging banal, magiging matuwid. Ayan ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid kaibigan, kung sino man sa gabing ito ang hindi nakakatiyak sa kaligtasan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Napaka-importante na tayo ay nakakatiyak sa ating kaligtasan ngayong buhay pa tayo. Dahil ang kaligtasan, mga kapatid kaibigan, ngayong buhay pa tayo.
Kaya tiyakin natin ang ating kaligtasan. Dahil mahalaga ang kaligtasan. Baka magtanong kayo, paano ba pagtiyak ang kaligtasan? Ganito, manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan, pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Basta ikaw, kapatid, kaibigan, nananalig kay Kristo ngayong oras nito, ikaw ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tiyak may buhay ka na walang hanggan. Tiyak pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Anong gagawin pag matapos mong tinanggap ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas? Anong gagawin? Magbabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ikaw ay nagiging bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Bagong nilalang ka, wala nang dating pagkatao. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 5:24. Wala ka ng hatol, nakatawid ka na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Bakit nakatawid ka? Buhay ka pa. Dahil namatay ka na kasama ni Kristo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya nga ikaw ay nakatawid na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Ikaw ay nagiging born again. Ipinanganak ka sa Espiritu. Dahil ang laman ay mamamatay. Dahil itong laman, mahilig ito gumawa ng kasalanan. Anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Kaya si Kristo namatay sa cross dahil sa kasalanan ko, kasalanan natin lahat. Binayaran ng ating Panginoon Kristo lahat ng makasalanan ng tao. Buhay niya ang ibinayad. Dugo ng ating Panginoon ang ihinugas ng kasalanan nating lahat. Kaya ganyan ang Diyos nagmahal sa bawat isa sa atin. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Gusto ng Diyos na tayong lahat ay maligtas. Pero ang problema lang, ang tao may problema. Ayaw manalig kay Kristo, ayaw tumanggap kay Kristo, ayaw makinig sa salita ng Diyos. Kaya sila ay napahamak. Sila na ang pumili sa kanilang kapahamakan. Ganyan kahalaga, mga kapatid, kaibigan, ang kaligtasan. Ganyan kahalaga ang bautismo. Anong gagawin mo pag natapos kang nabautismo? Sundin ang utos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag purahin ang utos ng Diyos. Huwag itakwil ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos sa 1:14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ng Diyos. Kung mahal natin ang Diyos, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Sundin natin ang kanyang mga utos. Ano pang sinabi? Sa 1 Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Yan ang sinasabi sa versikulo 3. Versikulo 4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinasabi ng Diyos. Kung totoo tayong nakakilala sa Diyos, sundin natin ang kanyang mga utos. Dahil naglagay ang Diyos, nasa utos ng Diyos, ang palatandaan ng Diyos. Ano ang ginawang palatandaan ng Diyos? Ang Sabat, ang ikapitong araw, ginawa ng Diyos na palatandaan. Dahil itong nilikha, itong mundo na ito, langit, lupa, dagat, lahat ng nandito nilikha ng Diyos. Pati tayo nilikha ng Diyos. Anong sabi ng Diyos? Sa loob ng 6 na araw, tinapos ng likhain itong lahat na nandito sa mundo. Anong araw yun? Yung 6 na araw na nilikha ito. Saan nag-umpisa? Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, hanggang Biyernes. Nilikha itong mundo na ito.
Lahat nandito, nilikha ng Diyos. Pero ang sabi ng Diyos, sa ikapitong araw, nagpahinga siya. Bakit? Nagpahinga ang Diyos. Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Dahil sinabi ng Diyos na siya ay nagpahinga para tayong kanyang mga nilalang, mga hinirang, mga anak, sumunod sa Kanya. Para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Ayan ang dyan, sa utos ng Diyos. Dahil ang Sabat ay banal na araw. Binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Para sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan sa araw ng Sabat. Ayan. Sa bagong langit, bagong lupa, ang samba roon ay Sabat. Hindi linggo. Pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Saan mabasa yan? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Sa versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo talaga yan sa versikulo 22. Sa versikulo 23, pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito, sa hawak ko na Biblia, ang nakasulat dito ay Sabat. Ang sabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos sa araw ng Sabat. Ayan, Sabat ang samba doon sa bagong langit, bagong lupa. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba. Hindi lang sinabi ng Diyos, kayo lang mga Hudyo, mga Israel, kayo lang pupunta rito para sumamba. Ang sabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Sambahin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Ayan. Pagligtas ka. Pero pag hindi ka ligtas, di ka makapunta ron. Di ka makapasok doon. Dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na apoy. Ang lawa na apoy, ayun ang pangalawang kamatayan. Ayun ang impyerno. Yan ang paglagyan sa mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Pero kapatid, kaibigan, ngayong gabing ito, pag ikaw ay nananalig kay Kristo, pag ikaw ay tumanggap kay Kristo, tiyak pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ikaw ay may buhay na walang hanggan. Ayan ang katiyakan, mga kapatid, kaibigan, sa kaligtasan. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos kumpleto. Kaligtasan, tinuturuan tayo. Si Jesucristo ang tagapagligtas. Kaya nga ipinakilala ko sa buong mundo nga si Jesucristo ay Diyos nga nagkatawang tao, siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. At siya ang tagapagligtas. Ayan, ipinakilala ko sa buong mundo na si Jesucristo lamang ang tagapagligtas. Gawa 4:12. Kaya mga kapatid, kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos. Bautismo, tinuturuan tayo. Kautosan, tinuturuan tayo. Araw ng gusto ng Diyos na sambahin ka, tinuturuan tayo. Anong araw yun? Sabat. Yan ang ginawa ng Diyos na palatandaan ng Diyos. Nga, kilala tayo ng Diyos, kilala natin ang Diyos. Ezekiel 20:20. Naglagay ang Diyos ng palatandaan, ang Sabat. Kaya, mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin itong mensahe na to. Dahil ito katotohanan. Wala itong halo ng kasinungalingan. Ito ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ay buhay. At makapangyarihan ang salita na ito. Pag ang Diyos ay nagsabi, ay magaganap at matutupad. Basta ang Diyos magsabi. Kaya paniwalaan natin ito. Dahil ito ay kaligtasan ito, mga kapatid, kaibigan. Araw, gabi, isinusulwining ang mga tao para makatiyak sa kaligtasan. Ito, sulwining ito, mga kapatid, kaibigan, para makatiyak sa kaligtasan. Tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo. Dahil ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan, buhay pa tayo. Kaya mga kapatid, kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Baka bawian tayo ng ating hiram na buhay. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Gusto ng Diyos tayo maligtas. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid, kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel
Marlon Corret YouTube channel. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos, nga makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong gabing ito. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe nito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Amen.